Hello. Yun. Yan na. Hello, senders. Please type number one if you hear me loud and clear po. Yun, naririnig naman po ako. So, hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng ating participants right now sa event natin. Local and international, saan panig man po kayo ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, before anything else, magpapakilala po muna ako sa inyo. By the way, I am John Oliver Ramos from Daraga Albay, seafarer by profession. And I am your host for tonight. So, by the way, I'm doing Ascendra part-time but habang nasa bakasyon pa naman, I'm doing it full-time. So, shout out nga po pala sa ating local and international na participant natin tonight sa Zoom event natin right now. Please paki-comment naman sa ating chat box kung taga saan po kayo. At least ma-shout out ko po kayo. Please paki-type po kung taga saan po kayo para ma-shout out ko po kayo. So, abang naghihintay po tayo, I think siguro po pa-share ng link po sa ating mga SPs and GPs para hindi nila ma-miss yung training natin tonight. So, paki-share na lang po yung link sa ating mga GCs. So, shout out nga po pala kay GP Christy Baal from Hong Kong and shout out din kay Ma'am Risa from San Miguel, Bulacan. And shout out din kay Coach Jonathan from Ilocos. So, sa hindi po nakakaalam, ang training po natin tonight is about new ascenders orientation. So, ano po yung mga pag-uusapan natin dito? So, itong training natin to is para sa mga members na sa Ascendra International. Dito i-guide at tuturuan tayo into the right attitude for success. Kasi dito tayo makakuha ng ideas kung paano natin gagawin yung business at dito tayo makakuha ng ideas kung paano tayo mag-grow sa Ascendra International. So, advance congratulations po sa lahat ng nandito sa Zoom event natin right now. Kasi I know for sure madami na naman tayong matututunan tonight. So, I think ready na po ang lahat. So, before ko po tawagin ang ating speaker for tonight, we have Zoom rules po tayo or reminders. So, please do open cam po sa lahat ng participants. And make sure po na nakamute po ang ating mga mic at maghanap po tayo ng magandang place para sa strong internet connection po natin para tuloy-tuloy po yung ating training. So, please mag-participate at mag-response po tayo sa ating chat box kapag may mga tanong yung speakers natin. At wag nating kalimutan na mag-take down notes para at least may mabalikan tayo kapag may nakalimutan tayo. And last, wear your smile para ganahan naman ang ating speaker mag-present. So, I think ready na po ang lahat. Please pakitype naman, I am ready kung ready na po ang lahat. Yo, ready na. So, di ko na po papatagalin pa. Tawagin na po natin ang ating speaker tonight. Our speaker for tonight is an AI pioneer. She is an accountancy undergraduate. She is also a multiple check achiever and six figures earner. So help me welcome our speaker for tonight. Bigyan naman natin siya ng milyon virtual clap. No other than SP Christine Bahoy. I'm a diva. I'm a diva. I'm a. Diva is a female version of a hustler.
Thank you so much, Coach Oliver, GP Oliver, sa pag-host and at the same time pag-welcome sa ating mga participants. And hello po sa lahat ng mga naandito. Good evening po sa ating team Ascensus Prime, shout out, and also sa Intensity Empire and Powerhouse Elite Circle. Ayan. So, patype naman po ako kung saang lugar kayo, 'di ba? Kasi kanina may nakita kong Italy, Spain, may taga Tabaco City. Ayan, may taga Tagas Daraga. So, tingnan po natin kung may additional participants tayo. Ayan, from Daraga. Hello, from Bulacan. Ito si Ate Riza. Hello po sa inyo. And, ayan, thank you so much po sa rally ng ating link sa inyong mga GC, sa inyong mga ka-GP or ka-growth partner and success partner. Meron po tayong taga-Kuwait, si Ate Maricel. Hello po sa inyo. Congratulations sa inyong award last month. And at the same time po sa lahat ng mga naandito, ayan. Thank you so much po. Hello po kay SP Juliana. Ayan, hello po sa inyo. So, everyone, naandito po ako ngayon for our new Ascenders Orientation and ang ganda ng intro ni Coach Oliver, di ba? Talagang pinaintindi sa atin anong purpose ng magiging event right now. And syempre, to continue our event, 'di ba? So ako naman po yung magbibigay sa inyo ngayon ng knowledge, wisdom for today para at least po madagdagan yung kaalaman natin sa pagnenegosyo dito sa Ascendra International. And at the same time, ayan. Patype naman po ako if nakikita po yung screen ko and nagpe-play po sa inyo. Ayan. So, alam nyo po ba na pinaghandaan ko yan ng mabuti? And at the same time, talagang inaral ko din po yung ibibigay po sa inyo na learning for today. Kasi alam ko po na karamihan po sa atin ay first time sa business. Though yung iba naman po ay galing na sa ibang company, pero syempre, iba pa rin kung natututo ka ng mga bagong learning, 'di ba? And at the same time, ito din po kasi yung share ninyo sa mga kasama nyo po na bagong member sa business natin. And wag po kayo mag-alala because our event is a continuation ng mga event po na nauna. So kahapon po nagkaroon tayo ng AI forum and right now ito naman po is para sa mga bagong members at magme-member pa lang din po sa community natin. So again, welcome to New Ascenders Orientation presented by yours truly, Christine Bahoy. So dito na po tayo, dako po tayo sa next slide. Ayan. So right now, before po ako mag-start, gusto ko pong ikwento sa inyo na ako din po ay kagaya ninyo na beginner. Kasi pwedeng sasabihin ninyo na 13, 'di ba SP10, nagsasalita ka na, kabata-bata mo kung compare sa amin, pero nakakapag-share ka na and you are having already your result. Hindi naman po agad ganun kalaki, pero masashare ko po sa inyo na up until now, masasabi kong beginner pa lang po ako. Bakit? Kasi still, may continuation po yung learning na meron ako. And nung nag-start po ako sa ganitong industry, ito po ako. Karamihan po ng kasama natin ngayon ay mga students and I started po as a student. So, lingid sa kaalaman ng iba na bago ko lang din po kakilala dito sa Ascendra International, kung gaano po kayo ka-excited na maghanap ng pagkakakitaan at kumita online, ganun din po ako that time habang nag-aaral. Ngayon po, mas sineryoso ko yung ganitong industry kasi mas nakita ko po na ang prosperity ngayon or ang abundance ngayon nasa internet na, nasa social media, na kapag hindi ka sumabay, totoong sinasabi nila na mapag-iiwanan ka and at the same time, sabihin natin na if you will not go with the flow, darating yung time mag-i-evaporate ka na lang, di ba? So, ibig sabihin po no, na mag-evaporate, darating yung time hindi mo na alam kung saan ka mag-fit in kasi hindi mo ginawa yung best part mo na makasabay sa agos ng technology ngayong generation. And nakakatuwa kasi hindi lang naman po ako yung nasa community natin, may mga young at heart po tayo. So shout out ko sina GP Marlene, 'di ba?
Very young at heart pero nakikisabayan. Ibig sabihin, kahit pala anong edad mo, wala yan sa status ngayon as long as willing ka to learn and earn. Makakasabay ka sa community natin. Kasi nga, sabi sa video, plug and play ka na lang. Okay? Congratulations po sa mga naandito kasi kayo po yung mga first hand na makaka-receive ng ating training for today. So next, ayan. Ito po yung vision ng Ascendra International. Maikwento ko lang po sa inyong lahat bakit mas lalo nating pinapagtibay yung ating field activities and online activities. Ang vision ng Ascendra will be the most dependable partner in dominating the MLM industry. Kung nakikita nyo po yung post lagi ni FP founding partner Jackie Concepcion, yung ang Ascendra ang isa sa mga magiging number one, 'di ba, na network marketing company dito sa Pilipinas 3 years from now. So ibig sabihin, yung affirmation na yan, literal po na mangyayari yan because our founders have already envisioned na ito po yung mangyayari sa industry natin and isa po tayo sa mga nagkakaroon ng momentum ngayon sa larangan ng multi-level marketing. Okay? So next, ayan. So, ito naman po yung mission ng community natin or ng company natin. So, ang mission natin is to help, ayan, help our committed dreamers grow by providing clarity through proper tools, structured learning, and reliable system that create impact beyond profit. So, ibig sabihin, hindi lang po pala ang focus natin dito is kumita ng malaki but mag-create ng development sa bawat dreamers ng Ascendra International and at the same time, 'di ba, itong clarity na bakit mo gagawin yung ganitong opportunity, bakit ka magtatap ng ibang tao na nangangarap din. And at the same time, structured learning, ibig sabihin yung mga tools na binibigay po sa inyo is ano na siya, pattern na siya. Ano yung pasunod-sunod na pwede mong gawin para mas ma-master mo yung industry kahit first timer ka. Okay? So, ngayon po, anong objective ng community natin? So, ito po naman yung objective ng ating training for today. Okay, so sa mga naandito sa Zoom and alam ko naka-open cam, thank you so much. And hopefully, nagsusulat ka or sinusulat mo na yung matututunan, mapapag-aralan mo ngayon kasi ito na din po yung share mo na applicable sa stage mo na pwede mong ikwento na sa mga masusunod na growth partner na meron ka. So, ang objective natin is to strengthen character and personal growth among network marketers by building confidence. Ayan. Pakitype naman po ng confidence. Ayan. Discipline and positive mindset that lead to better relationships, effective leadership, and long-term success in the business. So, ang goal po pala natin, pinaka-micro the goal natin is mas strengthen yung teamwork ng bawat isa kasi alam naman po natin na hindi ka magiging successful ng mag-isa sa ganitong industry. Tama po ba? Hindi ka rin magiging successful kung dalawa lang kayo. But if you have supportive community, mas magiging madali yung ini-envision mo na success para sa'yo. And kasabay niyan ang pag-create ng positive mindset and pag-build up ng confidence and leadership mo through our activities. Kasi darating po yung time, hindi na lang po si Coach Oliver, hindi na lang po yung mga nakikita nyo na laging host, sharer ang magsasalita. Pati po kayo, makikita ninyo na darating yung time kayo na din po yung nag-share dito sa community natin. So, next. Ayan. Simulan po natin to sa tinatawag na personal development. Ayan. Kitang-kita nyo po, ready ako ah. Ayan, so pinagandaan ko po talaga ang training para sa inyo. So, kasi sa buhay natin, para daw maging successful tayo, may dalawang bagay tayo na dapat or kailangan ma-develop sa life. And unang-una sa lahat is yung personal development. Mamaya, pahuhulaan ko sa inyo ano yung pangalawa na kailangan ma-develop sa buhay natin. So, sabi daw dito, bakit importante ang personal development? Because ang personal development helps individuals improve their skills. So, ibig sabihin,
in the long run, i-improve natin or i-elevate natin yung skills ninyo, mindset and confidence to reach their full potential or yung full potential mo. Also, leads to better decision making, stronger relationships, and greater success in both personal and professional life. So, ibig sabihin po pala, sa personal development na gagawin sa inyo or ihuhubog sa inyo, aside sa skills na yan, magkakaroon kayo ng output na better decision making and stronger relationship sa mga kasama ninyo. Hindi lang po sa family, hindi lang po sa ka-business partner mo, pati po sa ka-community mo. Ibig sabihin, kahit hindi mo na ka-growth partner or ka-success partner, as long as same community kayo, mas magiging madali yung communication mo sa kanila. And professionally, personally, magagawa mo po ito ng mas madali sa part mo. And bakit kailangan ng personal development? Kasi sabi, 'di ba, you cannot be the same person if gusto mo ng ibang result. Ibig sabihin, para pala magkaroon ka ng different result, kailangan din ng bagong version ng sarili mo. Naniniwala po ba kayo sa principle na yon na new version is new success? Tama? New version, new you, bagong result. So, pakitype naman po ng yes if naniniwala ka sa principle na yan. Kasi kahit ako po, naniniwala po ako. Makwento ko lang sa inyo, before po, kagaya ninyo, attendee lang din naman ako. So, lagi lang po akong nag-attend ng training, nakikinig. Almost lahat na ng ganitong training na now or NECO noon na tinatawag sa amin, almost lahat na yon sa mga speakers na iba-iba, naubos ko na siya. Because every day, ang ginagawa ko po, at least once a day, I train my mind with three different trainings. Una, pangpatatag ng loob. Pangalawa, personal development. And pangatlo, papaano yung leadership ko gagawin sa sarili ko and sa ibang tao kapag lumalaki na yung grupo. So everyday ginagawa ko po siya hanggang sa na-develop po na dati hindi ako nagbabasa ng libro pero kinailangan, sabi nga ni Mentor Joseph Lim, 'di ba? Yung mga dating hindi mo gusto, kailangan mong gawin if kailangan mong mag-develop sa industry ginagawa mo kasi wala kang ibang choice at walang ibang makakatulong sa'yo kundi yung mga bagong bagay na dapat mong gawin. And then, doon ko na-realize sabi ko, hindi po pwede na hindi ako marunong magbasa or magtapos ng isang libro. Kasi dati po na nag-aaral ako, kahit po ang kakapal ng libro, mas natututo kasi ako sa pakikinig lang. So, instead na basahin ko siya, hanap ako ng material. But, kailangan pala ma-practice sa akin yung reading, comprehension na nababasa ko lang. Kasi what if yung information hanggang textbook ko lang makukuha. So, yun po yung isa sa mga development na ginawa ko hanggang sa, yun po, dumating yung time na nagiging host tayo sa event, nagiging as sharer, hanggang sa dumating yung time ngayon, speaker na tayo. And darating po yung time, etong role po na meron kami, magiging role mo na to. Ang tanong, handa ka ba sa magiging role na to kung right now, pinipigilan mo yung sarili mo na mag-develop? For sure, hindi ang sagot mo. Pero since nag-a-attend ka ng training, malaking impacto sa'yo para ma-ready ka sa role na magiging ikaw in the next 2 to 3 years from now kapag dinire-diretso mo at tinuloy-tuloy mong gawin yung negosyo every day, consistent, walang paltos. Okay? So, ayan. Ano yung mga bagay na pwede nating gawin para ma-develop yung personality natin? So, bigyan ko din po kayo ng fact. Ang personal development po is more on wino-workout siya by external. Pag sinabi external, dito na po papasok yung result natin, yung actions natin, paano tayo mag-perceive ng mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid natin, and the way natin pinaput up yung mga bagay na natututunan natin. Okay? So, right now, part to ng personal development na nag-attend ka ng training kasi
Itong training na to, very essential to sa mga susunod na endeavor or sabihin natin ganap sa buhay mo. Hindi mo man kami kausap or hindi mo man kami laging kasama, pero since may natutunan ka, may maaalala ka sa kung papaano mo ia-apply yung isang bagay sa sitwasyon na nangyayari sa'yo kahit wala kang mentor na nasa tabi mo. Okay po? So unang-una sa lahat, to develop your personality, ayan, kailangan mo ma-define kung ano yung why mo. Tatanungin ko po kayo, ano po ba yung reason nyo bakit kayo naandito sa Ascendra International? Kasi una po sa lahat, may choice kayo na ibang opportunity ang gawin ninyo. Pangalawa, pwede pong ayawan ninyo kahit naman ang mga naandito na ay kumikita na or kaibigan or kakilala ninyo. Pangatlo, sabihin natin na para sa iyo baka hindi ka fit in. Pero ang tanong, bakit kahit iba-iba yung background natin at iba-iba yung pinagdaanan natin, naandito po kayo at sumabay kayo sa community? Pwede ko po bang malaman? Ayan. Sabi ni Ate Hermie Rose, makapag-upgrade ng skills. Ano pa po? Ayan. So ngayon, sa pag-define ng why mo, ito yung for sure, pino-foresee mo na pwedeng mangyari sa'yo. So una, makapag-achieve ka ng financial freedom. Ito isa to sa mga reason natin bakit tayo naghahanap ng better opportunity outside, tama? Financial freedom, wala naman po atang nangarap dito ng pahirap, di ba? Lahat naman pa sulong, di ba? Lahat naman mas magiging mayaman ka kesa sa sitwasyon mo ngayon, tama? Pangalawa, tulungan ng family. Bakit po kayo nag-abroad? Siyempre, tulungan yung family. 'Di ba? Bakit po kayo naghahanap ng magandang pagkakakitaan? Para mabigay yung magandang buhay sa family. Tama po ba? At nagkataon na pare-pareho tayong may gusto ng ganun, kaya nandito tayo. Pangatlo, build confidence. Ito na po yung tinatawag na self-esteem, 'di ba? Na kung tutuusin, sobrang lalim ng self-esteem kasi ang dami mong pwedeng gawin. Hindi lang naman sa pagjo-join sa business or pag-enroll sa Ascendra International and Ascendius Prime, yung magbi-build sa nito. Malaking factor ang self-esteem sa buhay natin kasi diyan mo ipe-present yung sarili mo, diyan mo mas lalong papagandahin at papagwapuhin yung sarili mo, papaano mo makikita yung sarili mo sa salamin, 'di ba? Papaano mo na-appreciate yung sarili mo, papaano mo i-show up yung sarili mo sa ibang tao. And that confidence na yan, minsan, isa yun sa mga reason bakit naghahanap tayo ng opportunity. Kasi since nalalock up tayo sa room kung saan limited yung growth, pag sinabing limited yung growth, di ba, nung pinanganak tayo, bago tayo ipanganak, nasa ano tayo, tiyan ng mga magulang natin. It is so-called our room. Nung pinanganak tayo, nasa room tayo ng bahay. Sa bahay tayo natuto at nag-develop. Nung natuto ka ng maglakad at magbasa, nasa another room ka naman, which is yung school na tinatawag. Tama po ba? Hanggang sa natuto kang magbasa, nakagraduate ka and all for 16 to 18 years, nasa room ka of education, academic education, hanggang sa lumabas ka dyan, nasa panibago ka ulit na room. And that room is your work environment right now. Tama po? So, yung room na yan, every environment na napupuntahan mo at kung saan ka nade-develop na room, yan yung nagbe-build up and nag-adapt ng confidence mo. And nakabase sa mga kasama mo, sa mga taong nakikilala mo at nakakausap mo, yung confidence na meron ka. And much more, kapag nagsisik ka ng much higher confidence or self-esteem or kakaibang version ng sarili mo, hindi mo na siya makukuha sa room. Kaya may sinasabing, think outside the box. Huwag ka lang magstay sa kung anong alam mo at anong natutunan mo inside sa mga rooms kung saan ka lumaki at nag-develop. But you push yourself outside kasi ang lawak pa pala ng mundo kung saan pwede kang matuto at marami ka pa palang hindi alam na pwede mong matutunan. Again, information and at the same time experience is very unlimited. 'Di ba? Very unlimited, pero isipin nyo,
sa pagka-unlimited na yon, minsan may mga bagay pala tayo na up until now, sa age natin, hindi pa rin pala natin na-discover. So, next, create a better future. Kaya natin gustong yumaman, gustong maging successful sa ganitong industry, and even sa ibang industry na ginagawa natin, it's because pinapangarap natin na yung mga pinaranas sa atin ng family natin or naranasan natin while we are growing up, pwedeng hindi na natin gawin sa family natin or pwedeng mas ibigay pa natin ng much better sa mga future families natin. And sa mga kabataan na naandito, I know for sure na nangangarap kayo ng malaki and sana yung pangarap na yan, wag lang siya magstay as pangarap, kundi maging goal mo na siya sa buhay. And that goal, yan yung dapat i-work out natin araw-araw. Hindi siya ganun kadali, but if consistent mo siyang ginagawa, and that consistency, 'di ba? Samahan mo pa ng intensity. 'Di ba? Yung talagang gigil ka, mas magiging madali at mas magiging malinaw yung future mo. And syempre, ito ang pinakamasarap sa lahat. Inspire others to do the same. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao na successful sa labas na inspire ka. Pwede yung iba kinaiinggitan mo. Pwede yung iba sabihin natin na kinaiinisan mo. But in the long run, as you become successful sa kung anong version ng success na gusto mo, sana dumating yung time na mag-iwan ka ng legacy, hindi sa buong mundo, kundi sa mga taong nakakasama mo. Bakit? Napaka-importante na may maaalala yung mga tao na yon regarding sa'yo or because of you, anong nagbago sa kanila. And darating yung time, yung inspiration na yan, once you touch one life, that will have a ripple effect. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi darating yung time, yung isang tao na natap mo, magiging libo at milyon yan. Hindi mo lang alam, pero darating yung time na yan. Okay? So, sabi nga, di ba, kapag alam mo or na-define mo na yung why mo, it gives you purpose, direction, and strength. Bakit mo siya gagawin at ipapatuloy araw-araw kahit medyo challenging. And to stay consistent even when challenges come, di ba? It becomes your foundation and the fuel that keeps you moving towards success in your network marketing journey. So, yan pa lang kailangan mong malaman para ma-develop mo yung sarili mo. Dapat mong ma-define ano yung reason mo bakit ginagawa mo tong industry na to. Okay? So next, ayan. So, after definition of your why, ano yung plano mo? Kailangan mo na mag-create ng plan. So, the plan should include short, medium, and long-term goals. So, alam nyo naman po ito, di ba? Tinuturo, actually, nabanggit naman ata to sa school or even sa mga, ano yan, ibang speakers na kapag nag-create tayo ng goal, iba-iba yan. Meron tayong goal na ngayong araw gusto na nating makuha. That is a very short-term goal. In 2 to 3 months, yan yung mga medium or sabihin natin quarterly goals na meron tayo and long term. Ito yung mga taon natin kailangan i-work out para makuha natin siya. So ngayon, para makapag-create ka ng plan, 'di ba? Kailangan mong malaman paano. Okay? Paano? Kasi alam mo na yung why mo eh. Actually, bakit laging nauuna ang why? Because once you know your why, the how will becomes easier. Okay? The how will becomes easier kapag alam mo bakit mo siya kailangan gawin. So ngayon, since na-identify mo na, paano mo siya gagawin? Ano yung mga magiging action plan mo? Tanong din, kailan mo gustong tapusin? For example, isa sa mga plan mo is magkaroon ng executive direct. Within this month ba? So, within October, anong araw? Anong target date mo? Kailan mo dapat siya matapos? Saan mo siya gagawin? Field presentation ba? Online presentation? 'Di ba? Sino yung target mo? Sino yung mga taong involved doon sa ano yan, sa planong meron ka? And what? Ano yung magiging ano yan, materials mo? Okay? Para at least mas mapabilis yung why mo, yung paano mo din gagawin siya.
Okay? So, ito yung mga key factors para makapag-create ka ng plano. So, ngayon, ano pa ba yung mga goals na meron tayo sa life na kailangan natin paggawan or pag-create ng plano? Una, 'di ba, ang goal natin dito sa Ascendius Prime, kumita ng six figures. Kung hindi ka pa kumikita, ibig sabihin, kailangan mong damihan yung presentations mo everyday. And kailangan na every time may bago kang growth partner, natuturo mo sa kanya yung bago mong natututunan. Okay? Tapos, aside from that, matulungan mo din siyang kumita, hindi lang ikaw. Okay po? Paano naman kung ang goal mo magkaroon ng sasakyan? So, habang kumikita ka, kailangan magkaroon ka ng sarili mong cash flow para at least makapagtabi ka para sa sasakyan na gusto mong ilabas. And yung sasakyan na yon, dapat identified mo na po siya. Ano yung color, ano yung itsura, ano yung brand, ano yan, seat, kung leather ba, di ba? Tapos, sumunod, kung hindi naman sasakyan, tapos mo na yung sasakyan, ito na po yung sinasabi na gusto mo na magkapag-create ng house and lot. So, actually, yung mga founding partners natin, yung mga mentors natin, nagawa na nila yan previously. But, ang maganda dito kasi, once na nagawa na ng mentor mo, alam niya na paano niya ina-navigate sa'yo. Alam niya na paano ibibigay sa'yo, ano yung direction na ituturo niya sa'yo para mag-materialize yung manifestation na yun. So, isa po yan sa mga kailangan nating i-develop personally. Paano mag-create ng plano para sa buhay natin. Okay po? Huwag mong hahayaan na yung plano galing sa ibang tao. Kasi again, 'di ba? Ang nangangarap ikaw, hindi sila. At iba yung pangarap mo sa kanila. 'Di ba? Naalala nyo po, ang success iba-iba, paano natin siya i-define? Iba yung success para sa iyo, iba yung success para sa akin. So ngayon, yung plano na i-create mo, wag mong idepende sa ibang tao or wag mong idepende sa mentor mo lang. Idepende mo din po yan pinakauna sa sarili mo kasi ikaw ang gagawa niyan. So, paano magmamaterialize yung plan na meron ka? Okay po? So, eto na po yan. Okay? Make your daily routine and schedule. Okay po? Paki-chat nga dyan, 'di ba? So, making my daily routine and schedule. Tatanungin ko po kayo, may schedule po ba kayo ginagawa before kayo mag-sleep? Or meron po ba kayong mga notes na nasa table ninyo or nasa room ninyo na dapat nyong gawin at mga priorities ninyo para matapos nyo siya in one day or kung araw-araw siya kailangan gawin, dapat nasa reminders mo na po yan. Ayan. So, kailangan meron ka pong checklist. Tama po yung sinabi ni SP Jules. May checklist po kayo or may to-do list kayo. And meron dyan tinatawag na sabi nga ng mga mentors natin na now and ano yan, urgent pero hindi kailangan ngayon matapos. So, ngayon po, kailangan nating ma-identify yung mga bagay na ngayon mo kailangan matapos kasi ngayon din siya kailangan and kailangan to matapos pero hindi ngayong araw. So, kailangan matuto ka mag-prioritize sa mga bagay-bagay. So, ngayon, bakit daw helpful ang daily routine? Kasi ito yung magsistay sa'yo as productive, consistent, and motivated. So, parang ganito po, sa part ko, example ko na lang ulit sa part ko. Kung hindi po ako mag-aaral at hindi ko po igagawin siyang parte ng daily routine ko, ano po kaya ang masasabi ko sa inyo ngayon? Ano po kaya ang ipipresent ko ngayong araw sa inyo? Tingin niyo po ba magiging valuable yung sharing ko sa inyo kung hindi ko po siya pag-aaralan? Nagigets po? So ngayon, yung daily routine na yan po yung magbe-build ng momentum and consistency sa inyo. Again, sabi nga 'di ba, kung hindi mo kayang gawin in a bigger intensity yung isang bagay na sobrang sisipagan mo at laser-like focus ka, at least you do it every day na hindi mo siya napapaltos. Okay? Kasi single effort every day, 365 days, mag-a-accumulate pa rin po yan ng more than 100% na percentage. So, sunod is time management. May mga pagkakataon na sa dami mong iniisip sa isang araw. Tama po?
Akala mo lahat ng bagay kailangan matapos sa loob ng 24 hours. Again, mabubuhay ka pa po the following day. Huwag mong i-end up yung sarili mo na dapat lahat matapos mo sa isang araw kung mayroong mas importante pa sa mga bagay na nasa listahan mo. Okay? So, kailangan mo po lang ng time management. Hindi mo po kailangan maging perfectionist on all things na meron ka kasi may mga bagay na hindi pa naman po pala kailangan ngayon pero masyado mo nang pinipressure ang sarili mo. So, dyan mo po matututunan yung peacefulness habang ginagawa mo yung everything na kailangan mong tapusin. So, bakit po matututunan mo yung peacefulness? Una po sa lahat, magiging present ka sa situation. Pag sinabing present, example po ngayon, nagtitraining po ako sa inyo. Pero kung iba po ang nasa isip ko habang nagsasalita ako, for sure, iba po yung magiging impact ng training ko sa inyo. But since I'm doing this 100% and present po yung time, yung utak ko, yung katawan ko dito sa training natin, ngayon po, nabibigay ko siya more than 100% sa knowledge na meron ako. Tama? So, time management, makakatulong po yan. And next is, focus on income-producing activities. Ito na po yung sinasabi na iba yung productive sa busy. So, pag sinabing busy, ginawa mo to, yung ganito, ganyan. Pero ang impact, wala naman po pala talagang pumasok or effect siya sa income stream mo. For example, ganito po. Meron kang free time na isang oras. Meron kang kaibigan, niyaya ka na pumunta ng mall kasi may free time ka. Ngayon, it's up to you kung paano ka magde-decide. You will make yourself busy or productive sa time na yan. Una, busy. Bakit? Kapag pumayag kang sumama at alam mong wala kang schedule within that 1 hour, magiging busy ka po. Kasi bakit? Iba yung iisipin mo, hindi mo magiging priority niyan yung sarili mo or grupo mo, kundi ibang tao. Ngayon, ang tanong, magkikreate ba siya ng income sa part mo? If ikaw yung isa sa mga tao na dinedevelop pa lang yung sarili mo, ang answer is no. Directly no. Pero kung yung 1 hour na yan, sabihin natin na hindi ka man gumalaw ng sobra-sobra, but finokus mo siya sa pagbabasa ng entrepreneurial books or pagsusulat ng mga bagay na gusto mo pang ma-achieve or pagfa-follow up through your phone sa mga clients mo, finokus mo yung 1 hour free time mo, do you think it would add up sa income producing activity na meron ka? Ang sagot po niyan ay yes. Hindi ko po sinasabi na huwag kang sumama gumala. But ang sinasabi ko, learn how to prioritize yung mga bagay na meron ka. It's either magiging busy ka or magiging productive ka. And it's up to you, kapatid. Kasi kahit anong gusto mong gawin, kapag ang mga bagay na pinipili mo ay magiging busy ka, but it will not affect your income, still, yung magiging income mo, mag-stay lang dyan, or sabihin natin na walang chance na mag-increase, kahit sabihin natin na everyday ang nasa utak mo ay business mismo. Kasi kahit nasa utak mo business, pero iba yung ginagawa mo, you will not become productive. Okay po? So next is professional growth. So ang professional growth naman po, ito yung sinasabi na nagtinitraining mo ba yung sarili mo? Okay? Kahit ba walang Zoom event, nagte-training ka, kahit ba walang Zoom event, may pinapakinggan ka to enhance your brain, to enhance your skills, to enhance your knowledge. Kasi not all the time kailangan ka po pagsabihan ng mentor mo na, uy, mag-training ka, uy, panoorin mo to, uy, ganito, ganyan. Manawa ka po sa part na ikaw po yung pinupush lagi. Kasi the moment na pinupush ka, meaning to say you are still weak. Nagigets niyo po yun? Hindi po yun directly sinasabi sa'yo, but indirectly, reading between the lines. Ibig sabihin, weak ka pa sa part na yan. Pero, para dumating yung time na yung mentor mo, tinitingnan na lang papaano ka gumalaw at tinitingnan na lang yung activity mo. Ibig sabihin, may confidence na siya na sabihin sa'yo, nagkaya mo nang gawin yung business kahit mag-isa ka. So ngayon, papaano yung professional growth na yan? Aside from training and training your brain and your activity, kailangan mo pong gawin is kumausap ng tao kahit alam mong marireject ka.
Okay? So, bakit kailangan na magkaroon ka ng belief sa sarili mo na kahit isang tao, makausap mo nang hindi ka ready? It's because kailangan mong ma-prepare yung sarili mo sa multiple rejections, multiple scenarios na pwedeng mangyari sa'yo kapag naandun ka na sa battlefield na tuloy-tuloy. Okay? So, mapapakita mo po dyan yung development professionally. Ano yung magiging ah atake mo or magiging feedback sa part mo. Papaano mo siya ite-take? Kasi yung iba, na-reject lang ng kaibigan or best friend, umiyak na. Yung iba, na-reject lang ng nanay or tatay, ayaw nang umuwi ng bahay. Yung iba, na-reject lang mismo ng jowa, nakipag-break na. Again, you have to take everything hindi po personal but see it in a professional way na may dinidevelop sa'yo. And one thing na makakapag pa-boost ng confidence mo is kapag ikaw po mismo pinush mo yung sarili mo na makipag-usap sa ibang tao kahit hindi po perfect yung sasabihin mo, ang importante na overcome mo lang siya. And lastly is accountability and discipline. Accountable ka ba sa mga nangyayari sa life mo? Kasi pwedeng dumarating ka sa point na ito yung nangyayari sa'yo, pero ibang tao yung sinisisi mo. For example, hindi natuloy si ganito sa enrollment niya. Tapos ang sinisi mo, ay si mentor kasi ang hina ang hina mag follow up or mag final push. Ay si ganito kasi hindi naman ginawa yung part niya. Again, if yan yung ginagawa mo, hindi ka pa accountable sa nangyayari sa buhay mo. Kapag ibang tao yung lagi mong nakikita na siya kasi yung reason kaya nangyari yung isang bagay, ibig sabihin, hindi mo ini-involve yung sarili mo and that is not personal development, di ba? Hindi mo po pwede na isisi sa ibang tao yung nangyayari sa'yo because every time you decide and you take action, ikaw po ang gumagawa niyan, hindi po ibang tao. Okay? So, create accountability sa part mo and discipline kasama. Bakit? Kasi if hindi mo siya ipapractice sa sarili mo everyday at hindi mo siya gagawin from time to time na ma-develop ka, magiging staggered ka. Alam niyo po yung alam niyo po yung suso na nagmo-move ka naman pero darating sa point na naunahan ka na ng ibang tao because ang gusto mo lagi tawag dyan kung ano lang yung komportable sa part mo. And again, discipline, yan na yung mga moment na kahit hindi mo gusto, kahit may sakit ka, kahit sabihin natin na hindi maganda ang panahon and medyo may risk sa part mo, as long as kailangan mo siyang gawin, dapat mo siyang gawin. But hindi po namin sinasabi na ito na yung pinaka-risky tapos gagawin mo siya. No. Ang sinasabi ko, kahit may konting risk sa part mo, mag-effort ka naman, 'di ba? Mag-effort ka naman, magbigay ka naman ng more than 100% kasi ibabalik naman sa iyo yung more than 100% na resulta. Okay? Ngayon, yan na discipline na yan, yung magtatawid sa iyo sa mga bagay-bagay kahit uncomfortable ka. Nagigets po ba? So, ano yung mga scenario na uncomfortable ka? Pwede po ba kayo mag-share sa chat box? Ano yung mga bagay na ginawa mo but because of discipline na naging routinary na siya sa'yo, naging part na siya sa'yo? Pakikinig ba ng ano yan, training? Ano ba? Pag-meditate ba sa part mo? Pag-visualize ba ng goal mo? Kasi pwedeng hindi mo yan nagagawa noon, pero ngayon ginagawa mo na siya everyday and hindi mo siya, tawag dyan, hindi mo na siya maalis-alis sa sistema mo. Tama? So ngayon guys, making your schedule every day is a very must. Bago ka matulog and at the same time, even on your day, kailangan mong malista ano pa yung mga dapat mong gawin para at least sa mga susunod na araw, masama siya sa productivity mo. So next, ayan, to develop your personality. Makakatulong din po ayan, ang pag-visualize. So, gawa po kayo ng vision board or gumamit po kayo ng visualization sa part ninyo. Usually po kasi sa mga starter, usually ginagawa po natin is yung pag
mag-create ng vision board. So, up until now, meron po akong vision board na inedit. Ginawa ko po siya, tapos nilagay ko na po yung 7 years life plan ko sa buhay ko. Kaya, kumbaga, hanggat hindi pa po ako umuusad, doon ako nakatutok sa vision board na yun kasi gusto ko po siyang matapos. Bakit? Kasi ibig sabihin, yun yung gusto kong mangyari sa life ko. In the next 7 years, sa loob ng 7 years, and yung 7 years na yun, nagsimula na po yun ngayong 2025. 'Di ba? So ngayon po tatanungin ko kayo, every time po ba na may goal kayo, aside sa nililista nyo po siya, naghahanap po ba kayo ng picture para ma-imagine nyo yung gusto nyo mangyari sa sarili ninyo? Gumawa na po ba kayo ng collage? Collage ng goals na meron kayo sa life? Nagpa-print na po ba kayo ng bahay na gusto nyo? Nagpa-print na po ba kayo ng travel na gusto nyong mapuntahan? Kasi po everything right now is already available online. Kahit hindi ka po techie, collect ka lang po, mag-download ka lang po ng maraming pictures na nakikita mo yung sarili mo na ito yung gusto mong mangyari sa'yo ngayong 2025, ngayong darating na 2026, and so on. 'Di ba? Bakit kailangan mong ma-visualize yung pangarap mo? Kasi mas magiging madali sa'yo yung paggawa niyan and mas magiging klaro sa'yo yung mga bagay-bagay na gusto mong mangyari. And also, yung motivation, magiging tuloy-tuloy yan. And every time na nakakakita ka na related sa goal mo, nai-inspire ka. So for example po, ako, isa sa mga visualization ko is magkaroon po ako ng SUV. Okay po. So, second car ko po na ida-drive. Ngayon, every time na nakikita ko po yung sasakyan na yan, lagi ko po yan binivideo. So, pag binivideo ko or pinipicturean ko, either isasend ko sa GC, or isasend ko sa mga kapatid ko, or isasave ko lang sa sarili ko, tapos papanoorin ko lang siya ulit pagka-uwi. So, bakit? Kasi visualize ko na ako na yung nagda-drive ng sasakyan na yon. And it always happen na every time lalabas ako, nakikita ko yung sasakyan na yon. And I am imagining na darating yung time, ako na po yung nagda-drive. And ako na yung nagdadala nun sa car washan, ako na po yung gumagamit nun, 'di ba? Saka yung mga kasama ko sa team, saka yung family members namin. Kumbaga, naging part na siya ng ng routine ko na every time na gusto kong may ma-achieve, inaalala ko lang lagi yung goal ko. And sabi nga, visualization is a powerful tool in network marketing because what you consistently see and believe in your mind, you attract and achieve in real life. Okay? So, anong impact nito? Una, nagkakaroon ka ng clarity of goals. Alam mo bakit ka humahataw? Alam mo bakit ka nagnenegosyo at bakit ka naging part ng Ascendra International? Yon. So next, 'di ba? Motivation and belief. Kahit sabihin nating pagtawanan ka ng ibang tao, as long as nakikita mo na sa'yo na yan, yun yung nagpupush sa'yo harder para makuha yan. And may mga moment na sa decision making mo, lagi mong i-consider na yung goal mo. Hindi na lang kung ano yung pakiramdam mong masaya ka. 'Di ba? Kasi pwedeng sabihin natin na bata ka pa. Sabihin mo, YOLO, you only live once, di ba? Maging happy ka ngayon. Okay lang na hindi mo tulungan yung magulang mo. Yes, accepted yan kasi bata ka pa. But if you have this goal, di ba? At nakikita mo na gusto mo siyang makuha at an early age para ma-differentiate mo yung sarili mo sa karamihan na kaedad mo, hindi mo pipiliin yung mga bagay na lagi ka lang masaya. For example, may birthday party. Aabutin ka na hanggang madaling araw matapos. Tapos may training and merong event na dumating pa lang, pero nauna yung commitment mo sa birthday party. 'Di ba? Minsan, mahihirapan ka mag-decide kasi yung word of honor mo. Pero kung iisipin mo at alam mong may goal ka at alam mong yung goal mo mas nag-aantay sa'yo, 'di ba? Usually, we need to sacrifice something na masaya tayo para makuha natin yung bagay na alam nating mas valuable in the future. So,
Ngayon, yung motivation and belief na yan, mas lalalim yan kapag nakikita mo lagi yung goal mo. And next, focus and direction. Yun yung sinasabi ko na para kang laser, 'di ba? Isa lang ang direksyon. Hindi ka parang sun na merong 8 sinag base sa ano yan, base sa flag na sabog-sabog ang sinag. Para kang laser. Isa lang ang pinipinpoint mo, isa lang ang focus mo, isa lang ang nakikita mong direksyon. So ngayon, yung focus na yan, isa din yan sa makakatulong sa'yo with visualization. Okay, bakit kailangan mo ng focus? Sabi nga, 'di ba? Ah, sa kahit ang dami mong pangarap, pag hindi ka nakakasimula at hindi ka nakakatapos ng isa, 'di ba? Na hindi ka nakakatapos ng isa, ano nangyayari? Feeling mo hindi para sa yung pangarap na yon. Pero usually sa'yo talaga yon. Nagkataon lang na yung ginagawa mo sabog-sabog everyday. Walang focus. Wala kang tinatapos. Ang dami mo ngang gustong gawin pero wala ka namang tinapos kahit isa. Yun yung sinasabi na nagnegosyo ka ng Ascendra International. May nag-imbita na naman sa'yo na ibang company. Tapos nakita mo na, ay, maganda din to, kailangan din namin. Ngayon, ang ginawa mo, nag-member ka doon. Pinagsabay-sabay mo na siya and all. Ngayon, nalilito ka na kung papaano mo gagawin yung training, nalilito ka na anong produkto ipopromote mo, nalilito ka na sinong kakausapin, sinong susundin. Ayan, nawalan ka ng focus. And ang meaning ng focus is focus on one course until success. Di ba po sa pag-aaral natin, binibigyan tayo ng every chapter na tinuturo sa atin ng teacher natin. Hindi siya binibigay na isang libro bagsakan sa isang araw. Bakit po ganun? Kasi sasabog po yung utak mo kapag ang dami mo pong iniisip at kapag ang dami mong ikino-consider. Ngayon, ganun din po sa goals natin. Kapag kailangan natin mag-visualize, yes, meron ka pong nilatag na vision board, pero alam mo na may time frame yan. Ito muna. Pagkatapos nito, ito na may pangalawa, pangatlo, pang-apat, nakapasunod-sunod yan. Hindi po pwedeng hinit mo to, dapat bukas ito naman, hit mo agad. Pero long-term goal pala siya yung dalawa na yun. Pinagsabay mo agad. 'Di ba ang tutuusin magiging 50-50 yan? 50-50 yung makukuha mong standard dun sa goal na yon. Ngayon, kapag hindi siya naging at best para sa part mo, tatanungin mo laging yung sarili mo, tama ba yung ginagawa ko? Nasa tamang direction ba ako? Diyan ka na po nagkakaroon ng question. Kaya again, focus and ano yan, magkaroon ka po ng one at a time. Okay? Na goal na tinatapos. And yan yung magbibigay sa'yo ng proper direction. So again, pakitype naman po. Ayan, laser-like focus. Ayan, laser light. Yung laser po. 'Di ba? Yung sabi nakakabulag. Ayan, so next is positive mindset. So, ngayon po, ang positivity, hindi lang naman po siya sa kung anong iniisip mo. Through your words din po. Paano mo siya binabanggit every day? For example, ano yan? Alam mo namang maulan. Tapos ang expression mo pa, ay sus ko po, ang ulan. Sana hindi naman magganito, ganyan, di ba? So, umulan na nga, alam mo nang umulan, bakit di na lang kaya sabihin mo, ay, mamaya niyan iinit na kasi natapos na yung ulan. Di ba? Ay, mamaya niyan, ang ganda na ng panahon kasi naibuhos niya na lahat. So, ngayon po, yung positivity na yan, hindi lang po yan sa isip ginagawa, pati po sa salita. Okay? Nilalabas din po siya para maging affirmation, para mas maging magaan sa pakiramdam, hindi lang sa'yo, pati sa ibang taong nakakarinig. Naalala niyo po, kung tutuusin sa mga nagpapasikat ngayon or sumisikat ngayon sa social media na ang daming calamity na nangyari, sa iba't ibang lugar dito sa Pinas na fortuitous na siya. Ibig sabihin, hindi na controlled ng tao. Pero bakit kaya yung ibang tao doon pa rin nakafocus, binivideo pa rin nila, tapos pinopost pa nila na kung tutuusin, lahat naman nakaranas nun sa lugar na yon. Pwede naman natang gawin natin or sabihin natin na since kailangan tong maranasan ng tao, pinaparealize lang na dapat maging ganito ka.
dapat maging ano ka, maging 10 times ahead na. Alam mo na yung safety mo para hindi ka na mabilang sa ganong ano, naging part ng ano yan, incident. So, kumbaga instead na ipag-pray natin and at the same time mas i-attract natin yung positivity sa mundo, yung iba sasabihin, ay katapusan na ng mundo. 'Di ba? So, ang weird na gusto mong mabuhay ng matagal pero sinasabi mong ito na ba yung katapusan ng mundo? Nagigets niyo po yun? Contradicting siya. And again, guys, kung gusto natin na mas maging maganda yung mangyari sa buhay natin, much more, yun din ang iniisip sana natin na maganda at yun din sana yung nilalabas ng words natin. Kasi nga, di ba, as per, ano yan, words, di ba, ang sinasabi, spelling. Natutunan ko to kay Mentor Joseph Lim. Naalala ko siya nung tinuro niya sa amin, spelling. Every time you tell, it is always a spell. Di ba? Spell yung words na yun. So, ibig sabihin kung ano yung gusto mong mangyari, yung spell na sinasabi mo, dapat mas maging positive na siya sa part mo. Okay? So, next. Ayan. So, ngayon naman, ayan. Dumako naman tayo sa character development. Ngayon po, yun po yung part ng personal development na makakatulong sa atin. Ano pa yung mga pwedeng i-improve sa life natin? So, ngayon po naman, itatakil ko po sa inyo, papaano po magiging related yung personal development sa character development? And bakit, di ba, sasabihin ng iba, la, pareho lang naman yan, pero bakit may difference? Anong difference nila? Ang personal development, sabi ko nga po kanina sa inyo, it is a work on progress externally. So pag sinabi external, makikita mo po siya, visible po siya. Kahit ibang tao makakapagbigay ng feedback. Ngayon po, ito naman na character development, ito naman po yung work in progress para sa part mo internally. So pakitype nga po internal. Ayan. So, para makita ko kung sino yung nakikinig at attentive pa. Ayun. So, ngayon po, tingnan natin yung comment. Ayan. Hello po kay Coach JR from Bacolod. Ayan. So, internal. Ang character development po works inner. Kaya kahit sabihin natin na, uy, nagbago na ako. Di ba? Uy, nagbago na ako. Ikaw, alam mong nagbabago ka na. Kasi internally, ginagawa mo siya. Pero kailangan pala mag-work out both yung personal development and character development para habang ginagawa mo internally, may result externally. So, kaya po kailangan natin tong maintindihan both. So, ano ba ang importance ng character development? Ito naman yung nagbi-build ng integrity, discipline, and positive attitude that guides a person's action and decision. In network marketing, a strong character helps earn trust, build lasting relationships, and achieve sustainable success. So, ibig sabihin po pala, naalala nyo yung sinabi ni FP, Jackie kanina na ang trust, kailangan siyang i-work out. 'Di ba? Kailangan siyang i-work out, hindi siya nabibigay agad. Bakit? Kasi before you trust someone, dapat nakikita mo sa kanya na katiwa-tiwala siya. So ngayon, sa character development na binibuild natin, 'di ba? Ito na yung ini-enhance natin paano tayo magkakaroon ng malalim na integrity sa mata ng ibang tao. Paano yung discipline natin mawo-work out inside and out. And yung positive attitude, hindi lang siya base sa sinasabi mo, but also sa acceptance mo and sa inner work mo. So ngayon, ano yung mga character development na pwede nating magawa sa sarili natin kahit hindi mo siya sabihin kaagad sa ibang tao. Kasi sabihin natin na, uy, nagbago na ako, uy, ganito, ganyan. Kailangan mo muna siyang ma-embrace inside. Okay? And at the same time, pag na-embrace mo na yan, habang wino-workout mo yan,
okay lang kahit i-judge ka ng ibang tao kasi hindi naman sila yung wino-workout mo. Sarili mo naman. Okay? So, ngayon po, ano yung mga bagay na pwedeng makatulong sa'yo? Ano yung mga character development na pwede mong simulan ngayon? Actually, ang dami po, pero meron po akong mga isi-share sa inyo na makakatulong din sa inyo to have that winner's mindset. Okay? So, pakitype naman po, winner's mindset. Ayan. Ito yung mga bagay na pwedeng makatulong sa'yo in terms of your character. So, first is making your top priorities. Ayan. So, sa isang buong araw ba, naglilista ka ng mga gagawin mo, ano po ba yung mga top priority mo? Ano po ba yung pinakauna? 'Di ba? Kasi pwedeng sabihin natin na ang una kong priority, mapakain yung mga alaga ko. 'Di ba? Pwedeng ang una mong priority, makapagluto sa bahay, makapaglinis ng bahay. Ano po yung pinaka unang priority mo? And hindi ko po siya pwedeng sabihin sa'yo na, oh, ito dapat ang top priority mo. Hindi, kasi iba-iba tayo ng mundong ginagalawan. Iba-iba tayo ng setup. But make sure your top priorities will add up dun sa income producing activity mo. Okay? So, mako-connect mo yan dun sa plan or sa goals na meron ka. Ayan, tingnan natin. Sabi ni Ate Rose, prayer and meditation. Okay? So, next, after having your top priority, ayan. Kapag meron ka ng top priorities, hindi ka na pwedeng mag-create ng excuses na, ay, di ko siya magagawa kasi ganito. Ay, limited kasi yung resources ko. Ay, ganito, ganyan. Sabi nga, di ba, stop making excuses, start making changes. Again, hindi naman kailangan perfect agad sa isang try. Ang kailangan lang, ginawa mo siya. At inalis mo yung excuses. For example, pinapa-attend ka ng training, face-to-face yung training. 12 midnight matatapos yung event. Actually, na-experience namin yan recently. Kung tutuusin, yung mga young at heart na kasama namin, kaya proud ako dun sa mga young at heart na kasama namin kina Tita Marlene. 'Di ba? Kina Tita Salvi. Kasi yun yung mga oras na dapat tulog na sila. 'Di ba? Yun yung mga oras na talagang ano nila, tawag diyan, naka-sleep na sila mga around 9 or 10 p.m. But yung 8 p.m. to 12 midnight, ginawa nila yung part nila sa business na nag-attend sila ng training. At yung training kasi na yun, isang beses lang kasi yun mangyayari. So anong ginawa nila? Nag-sacrifice sila. So, hindi nila ginawang excuse na, ay, kailangan ko na kasing matulog kasi ito kasi yung sleeping time ko, baka hindi na ako makatulog ng ganitong oras. Tama? So, nakakatuwa po yun kasi hindi man sinabi na magiging excuse kung hindi ka nag-attend. Pero, kung kaya mo lang naman, bakit hindi mo gawin? 'Di ba? Kung kaya mo lang naman, bakit hindi mo gawin? Okay? So, ano ba yung mga excuses? Ay, maulan po kasi ngayon. Eh, normal, bare months. Hindi naman po umuulan lang sa bahay ninyo. Sa iba-ibang lugar, umuulan naman, di ba? So, hindi ka ba makakalabas ng bahay porket umulan? Eh, paano kung mainit? Sasabihin mo, ay, sobrang init po kasi ngayon. So, hindi ka na naman lalabas ng bahay. Ano bang gusto mong panahon? 'Di ba? Ano bang panahon na babagay sa'yo? Kumikidlat ba para lumabas ka? 'Di ba? So, ngayon, yung excuses na yan, tayo lang din naman yung gumagawa. Tayo lang naman yung naglilimit sa sarili natin. And hopefully, wag na nating ilimit yung sarili natin. Kasi again, guys, the moment na buhay ka, may chance ka to make a change sa buhay mo. Hindi na to para sa ibang tao, hindi na to para sa pamilya mo. Usually, para na to sa sarili mo. And pakitype ng yes kung naniniwala ka na yung change or change na meron ka, ginagawa mo na yan para sa sarili mo. Ayan. Sabi ni Coach Oliver, yes. Okay? So, next, using your time well. Magko-connect to sa time management sa paggawa ng plan mo. Tama? Using your time well. Ito na po yung masasabi mo na everyday ba na ginagawa mo, nagiging part siya or equivalent siya dun sa goal na meron ka everyday. Sabihin natin na paano yun, SPTin? What if ang ginagawa ko is for my family? Halimbawa, binanding ko sila. Halimbawa,
nag-celebrate kami ng birthday, magiging ano ba siya? Magiging effect ba siya sa business ko? Hindi ba siya magiging income generating sa part ko? Una sa lahat, pwedeng maging oo, pwedeng maging hindi. Hindi ko po alam kung bakit mo gagawin yung purpose na yan na mag-family bonding kayo. Pangalawa, ang wealth po kasi, hindi naman nagde-define na pera lang. Ang wealth sa tao, hindi lang naman po ang aspeto ng tao ay financial lang. Meron po tayong emotional, meron po tayong spiritual, meron po tayong mental, social, 'di ba? So ngayon po, sa dami ng wealth na pwede mong mabilang sa life mo, hindi naman laging iisipin natin is pera lang lagi. Nagkataon lang na since driven ka na gusto mong kumita ng malaki, mostly or most of your activities dapat nakarelate siya sa business na ginagawa mo. And wala naman pong masama to give time sa family mo. Ang importante, yung binibigay mo, nagiging inspiration yan sa'yo to push further. Mas lalo mo pang galingan na marirealize mo na, ay, sa susunod, ito naman yung papa-experience ko, kaya kailangan kong galingan bukas. Kasi hindi mo naman pwedeng ubusin yung buong 24 hours mo sa isang gawain lang. Dapat ma-divide mo siya ng maayos. So again, I cannot dictate ng tamang routine para sa'yo, paano mo gagamitin yung oras mo, but make sure you're not only busy, but you are making it productive. Mapapromise mo ba na productive yung mga ginagawa mo everyday? Ayan. Kasi hindi naman namin kayo check araw-araw. Hindi naman namin sasabihin na, ay, mali yung ginagawa mo. Hindi, kasi iba-iba ang goals natin. But hopefully, 'di ba, magiging proud ka sa sarili mo one day na yung ginagawa mo, ito na yung result niyan. Okay po? So, next, ano pa yung mga character traits na pwede mo pang ma-develop? Become a problem solver. Ayan. So, eto na po. Di ba may mga situation in the business na pwedeng mag-arise? Not all the time, laging pabor sa'yo ang sitwasyon. And, sana po maging responsive tayo, hindi maging reactive. So, pakitype nga po, responsive. Ibig sabihin ng responsive, bago ka gumalaw, bago ka nagsalita, in-internalize mo muna yung sitwasyon at inalam mo muna kung ano yung pwede mong gawin. Okay? Bakit kailangan mo maging responsive? Kasi you are already a leader. Kinikreate mo yung sarili mo maging leader. So kapag leader ka, dapat ang focus mo, papaano ka makakatulong sa sitwasyon. Ayan. So, kung makikita po ninyo, iba na yung lightings natin.
Ito po yung sinabi ko kay Coach Oliver kanina na maging ready lang na saluhin po yung ating Zoom. So, medyo ano po tayo, medyo blurry. Okay po yung itsura natin, but buti na lang, ayan, meron tayong internet sa phone at makakakonect yung internet, yung laptop natin. So, ngayon po, ito na po yung isa sa mga example na maging problem solver ka. 'Di ba? Maging problem solver ka. Huwag ka munang, ano yan, tawag dyan, aatakihin sa puso, di ba? Kung anong dapat gawin. Hala, nag-brown out. Pero hindi mo na alam ang gagawin. So, buti na lang po meron tayong reserve na ano yan, internet. Ayan. So, thank you so much po kay SP Von. So, right now po, i-continue ko po yung slides ko. And ang maganda lang naman po doon, we are almost halfway po sa ending part. Ayan. So, nakikita niyo po ba yan? Become a problem solver. Ibig sabihin po, every time na may sitwasyon, sabi ko nga, maging responsive tayo. And ang pagiging responsive, ayan, ang pagiging responsive po, ginagawa po siya na nag-iisip tayo. Hindi tayo nagiging reactive. Kasi, ibig sabihin po, kapag naging reactive ka agad, di ba? Marami kang masasabi sa isang bagay and pwede ka pang makasisi ng ibang tao na hindi naman din yun yung intensyon niya. Ngayon po, kapag yun po ang nangyari, magkakaroon ka po ng kaaway. Okay? Or, hindi lang naman po kaaway, kundi baka hindi ka rin maintindihan ng ibang tao na sa paligid mo. Sa susunod, pwedeng hindi ka na pagkatiwalaan kasi kung ano-ano nang pinagsasabi mo. 'Di ba? Ayan, nakikita po ba yung pawis ko? Ayan. So, ngayon po maging responsive tayo and then ang pagiging responsive po, nakakatulong din po yan. Aside sa pag-internalize ng sitwasyon, nakakatulong din po yan para mapakita mo sa ibang tao na every time na may sitwasyon, laging may solusyon. So, kailangan lang natin mag-isip ng maayos. Okay? So, become a problem solver. So, wag po maging reactive ha. So, mamaya niyan, pag sabihin natin na may nangyari sa bahay, for example, na tapon mo yung tubig, di ba? Oh, maging responsive. Papaano hindi na yun mauulit? Papaano na ano yan, hindi mo na yun magagawa ulit. Okay, so right now po, next, ayan. Appreciating feedback. Ayan. Isipin niyo po, responsive lahat ng mga tao dito sa training center. May internet na, may another ring light. 'Di ba? Buti na lang na-charge pa yung laptop and at the same time may taga-paypay pa. Ayan, appreciating feedback. So, pa-type naman po ng mga taong na-appreciate ninyo sa mga ginagawa nila. And then at the same time, kahit may nasasabi sa'yo na feeling mo, ano yan, hindi yun yung character mo, pero thankful ka kasi na heads up ka nila. Kasi usually po, ang feedback, hindi na po yan manggagaling sa'yo. Okay? Manggagaling na po yan sa mga taong nakakakita at nakaka-receive ng actions mo. And once na binigyan ka ng feedback, maging open ka po. Maging open ka kasi ibig sabihin, binibigyan ka na ng chance to change. At that chance na yan, okay? Yung chance po na yan na yung something new. Na new you na gusto mong i-develop. Okay? Sa sarili mo. Gusto mong i-develop sa sarili mo. And again, sabi ko nga po, kanina nung una, you cannot be the same person ngayon kung ibang result ang gusto mong mangyari sa sarili mo. Okay po? So, patype naman po ako ng ano, appreciate. Ayan. Na-appreciate mo po ba yung mga SP ninyo na kapag pinagsasabihin kayo kahit minsan to the bones siya na tama sa inyo? Di ba? Ano, tawag dyan, ina-accept nyo na lang din. At the same time, develop nyo na lang. Ayan. Kasi if na-appreciate nyo po, huwag kayong mag-alala. Kasi kung hindi nyo po yan babaguhin ngayon, kahit sabihin natin sinabi nila, may ibang tao na magsasabi niyan sa'yo hanggang sa ma-open ka.
And kapag paulit-ulit na yan na sinabi sa'yo, himala naman po na hindi mo pa siya baguhin. So, ma-appreciate po natin ang feedback ng maraming tao. Di ba? Pag sabing, uy, nagluto ka, libre na nga lang. Tapos sinabi, uy, bakit matabang yung luto mo? Tapos mamaya yan, nasa loob-loob mo, libre na nga lang, sinabihan pang matabang. 'Di ba? Pero at least sinabi na kailangan mong kailangan mo pang mas gumaling sa luto mo, 'di ba? I-appreciate mo na lang, importante nakatulong ka. Okay po? So next, ayan. Taking full responsibility. So, paano mo matitake ng full responsibility ang isang bagay? Connected po ito sa pagiging accountable. So, for example, tawag po dyan, if hindi na po na-continue yung Zoom natin, responsibility ko po ito. Bakit? Kasi ako po yung speaker. Bakit hindi ako nag-back up ng kahit na ano? Buti na lang. 'Di ba? Sanay na sanay tayo sa mga ganitong gawain. Kaya kahit may ilaw or mas lalong may ilaw sa paligid natin, 'di ba? Ano 'yan? Meron tayong mga gadgets na makakatulong to continue our event. So, taking full responsibility. And at the same time, ikaw po tatanungin kita, nagiging responsible ka ba sa life mo? Na every time may nangyayari sa'yo, ikaw yung pinakaunang tao na iniisip mo, ano kaya yung nagawa ko or ano kaya yung ginawa ko, bakit to nangyari? At para saan kaya to? Bakit to nangyayari? So ngayon po, once na magawa mo po yan, at lagi mong na-accept sa sarili mo na, ay, ako po pala yung responsible sa lahat na nangyayari sa akin, magiging madali po ang pag-move forward or pag-move on sa mga bagay-bagay. Okay? And syempre, ayan, always become a learner. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na etong training na to, hindi naman po ito intended lang para pagsabihan ka or para ma-remind ka. Intended po ito para maituro mo din at ma-internalize mo din sa sarili mo na, ay, negosyante ka na pala. So, being a learner, ano yan, tawag dyan, open ka sa kung anong mga changes sa paligid. 'Di ba sabi, yung business natin, pwede naman siyang gawin field. Pwede naman siya gawin online. So, why not pumili ka kung pwede mo siyang gawin both? Pwede mong ma-explore yung sarili mo na, ito yung bago. Ito yung pwede kong gawin. Ito yung pwede kong ma-adapt. So, ngayon po, becoming a learner, hindi lang po naman yan dahil may business kang ginagawa. Every day is a learning stage sa atin. Hindi mo matutunan or ma-internalize lahat sa isang araw. Minsan may mga sitwasyon na mauulit para matutunan mo yung isang bagay ulit. Okay? So, always become a learner. So, never stop learning because life never stops teaching. Ayan. So, naniniwala po ba kayo na hindi napapagod ang mundo para turuan ka? Di ba? Kahit mapagod na yung mentor mo sa'yo ng paulit-ulit ka, pero yung sitwasyon sa life, hindi yan mapapagod hanggat matuto ka. Okay? So, next. Self-awareness. So, ito pong self-awareness, ang dami pong pwedeng factor na ma-develop sa atin. Isa sa mga pwede ko pong i-share sa inyo na minimal self-awareness. For example, may pagkain ka. Before ka kumain, mag-aya ka muna. Ang tawag doon is awareness. Bakit? Kahit naman sabihin natin na hindi ka mamimigay or limited lang para sa iyo yung pagkain mo, at least sabi mo sa iba na naiyaya mo sila. Binigyan mo sila ng value na naandyan sila sa paligid mo, nakatingin sila sa'yo. Okay? So, usually, di ba, ang training, ako natutunan ko yan na ang training sa amin and up until now, na-bring up ko na kapag kakain, leaders eat last. Okay? Hindi ko naman sinabi na magpagutom ka hanggang sa maubos lahat. Hindi. What I mean is, if kaya mo naman na paunahin yung ibang tao because you know na deserve din naman nila na ma-experience yung something good and at the same time, para din naman sa kanila yung ginagawa mo, why not gawin mo siya? Okay? So, ang dami pa po sa self-awareness, sa communication. Di ba po, ang dami nating GCs? Pwede ka magsabi na, grabe, ang dami nating GCs. Tanungin mo na lang yung mga founders natin, ilang GCs ang meron sila na kailangan nilang i-take everyday aside sa mga personal inboxes na kailangan nilang tingnan.
So, wag kang magreklamo and at the same time, never leave or never, ano yan, never na matulog ka na hindi mo lahat na replyan sa inbox mo na lahat na chat everyday. Bakit? Kasi also, it is a sign of respect na binavalue mo yung tao nagko-communicate sa'yo. Kahit sabihin natin, lagi lang sila nagko-communicate kapag may kailangan sila. But again, sinasabi mo lang din naman na at least hindi ka kagaya nila. Okay? At sinasabi mo sa sarili mo na ikaw mismo, meron kang awareness na ayaw mo yan gawin sa'yo. Okay po? So, kapag may mga updates sa GC, kapag merong mga sinesend ang mentors natin, lalo na ang FP natin, every morning siya yung isa sa mga unang nagchat-chat sa GC natin. Kindly reply. Hindi po siya kailangan as a requirement, but it is also a sign of respect na naandun ka sa GC, member ka, nakikita mo at nababasa mo, at least meron ka man lang response. Okay? Kasi what if hindi ka ini-inform? Mas lalo kang kabahan kasi ibig sabihin pinapabayaan ka. Eh kung hands-on ng mga mentors ninyo, make it sure na maging hands-on ka din sa pakikipag-communicate sa kanila. Nagets po ba? Hindi lang po communication. Ano pa? Self-awareness na magbayad ka before or on time na mga dues and agreements ninyo. Bakit? Kasi pinagkakatiwalaan ka ng tao. And again, sabi nga, trust is built for after long, di ba? And madali siyang ma-break ng isang beses lang. So, ngayon, once na may usapan, dun po kayo mag-stick sa agreed. Kapag hindi mo kayang i-comply on time, magsabi ka na rin ahead of time. Makiusap ka ng maayos. Part po yan ng self-awareness. Ang dami pa pong pwedeng maging part ng self-awareness. But hopefully, sana ma-indulge nyo yan. Sana ma-accept nyo po yan. Kasi darating yung time, hindi ka lang naman po makikita na ng ibang tao, kundi ilo-look up ka na nila. Lalo na kapag nagkakaroon ka ng result. Ayan. So, next, ayun, thank you so much Ate Rose sa effort. Wag po kang mag-alala, dalawa na lang po ito at almost done na tayo. Confident. Become confident. Ngayon po itong confidence na to, lagi mong sasabihin sa sarili mo, kahit feeling mo hindi ka pa po capable ng sobra, 'di ba? Maniwala ka na darating yung time, kaya mong gawin ang isang bagay. And ang confidence po, nabe-build up po yan sa pag-aayos. Ano pa po, kahit sabihin natin na hindi ka pa ganun kayaman sa yaman na gusto mo. But if gusto mong mangyari sa'yo, yung nangyayari na sa isang mayaman, live as if naandun ka na. Act as if you are there also. So, magbe-build po yan ng confidence sa inyo. Ano pa? Makipag-usap ka, hindi lang po sa mga level na kaya mo, sa mga taong ahead sa'yo na alam mong kinakabahan ka. Kasi once na ma-overcome mo yung fear ng pakikipag-communicate, yung also ng kaba na baka ma-judge ka, pero hindi naman pala, yung association mo tumataas, mas lalo pong umaakyat din yung ano mo, yung level of thinking mo and even yung awareness mo. So, wag po kayong mag-stick sa environment na meron lang kayo. Meet many people as you can na makakatulong sa pag-develop po sa inyo. Nagigets po ba? Makakatulong po yan sa confidence. And pakisabi nga, pakitype nga, I can do it. Ayan. I can do it. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So, wala pa nag-chat ng I can do it. Ayan, meron na si GP Oliver, si Justin. Si Justin, talagang gigil na gigil kumita tong bata na to. Ayan, you can do it kasi nagawa nga ng iba, ikaw pa kaya, 'di ba? Nagawa nga namin, ikaw pa kaya. So, sabi nga, 'di ba, wala naman kaming sungay, wala naman kaming buntot. So, ibig sabihin pareho lang tayo. 'Di ba? Kailangan mo lang ma-overcome yung fear na na-overcome na ng mga nauna sa'yo. Ayan. Ate Jane, I can do it. Yes, you can do it. Ayan. I-correct mo na lang po yung chat mo. Kayang-kaya mo yan. Ayan. So, next. Ayan.
Discipline. So, ang discipline po, becoming a disciplined individual, hindi na po yan, tawag dyan, kailangan i-emphasize sa'yo, kundi kailangan mo na siyang gawin. Kasi sabi nga, di ba, discipline is the bridge between your dreams and your reality. So, ibig sabihin, yun yung tatawid sa'yo para mangyari yung isang bagay. Kapag everyday mo siyang ginagawa, and kung alam mo yung disiplina yung magiging tulay, bakit mo pa kailangan pahirapan yung sarili mo kung aware ka naman na yun yung kailangan mong gawin everyday? And being disciplined person, kailangan mo lang naman ilagay sa daily routine mo yung consistency ng plan na meron ka. Kasi nga, di ba, sabi nga, kapag may plano ka sa buhay mo, dapat hindi lang siya plano in one day. Plano siya na ginagawa everyday para matapos siya. May nakita po ba kayo na bahay na sinimulan paghukay? Next year na yung paglagay ng ng mga pundasyon. Next year naman yung paglagay ng mga simento. Meron po bang ganun? Ang tanong, matatapos ba yung bahay mo in 6 months kung ganyan po yung mga nagtatrabaho? Di ba hindi? So, ang disiplina, ganun din po, araw-araw po siyang ginagawa hanggang sa matapos po para may resulta kang makita. So, ngayon po, ang tanong, inaaraw-araw mo ba na magiging parte sa buhay mo ang negosyo natin? Or baka nag-member ka lang, nag-enroll ka lang, pero hindi mo siya araw-araw na ginagawa. Ayan. Ayan, o, di ba? Nauna na. Nauna na yung ating slide na nag-see you. Okay? So, ngayon po, yung discipline na meron ka, yun po yung magtatawid sa'yo sa pangarap mo at sa reality mo. Ayan, may kuryente na. Kung kailan. Matatapos na. Okay, so, again guys, gusto ko lang naman po sabihin sa inyo na yung buhay natin ngayon is hindi lang naman po yan yung deserve mo right now. Okay? Hindi po yan yung deserve mo right now. Nagkataon lang nasa sitwasyon mo and then at the same time sa mga naging effort mo every day, yan yung naging result niyan. Okay? So sabi nga 'di ba, bakit mo kailangan tawag diyan hindi gugustuhin yung buhay mo ngayon. Kung one day or dumating yung time na yan yung pinag-pray mo at pinangarap mo din. Okay? Naintindihan niyo po yung sinabi ko na bakit ikakalumo mo yung buhay mo ngayon na feeling mo na challenge ka, feeling mo hindi mo gusto yung nangyayari sa'yo. Kung dumating ka sa point na pinag-pray mo yan at yan yung pinapangarap mo. Tandaan mo, yung life mo ngayon, pinapangarap yan ng ibang tao, hindi mo lang alam. Yung life mo ngayon, maraming tao ang nagpipray niyan, hindi mo lang alam. Pero isipin mo, yan na yung sitwasyon mo ngayon. So, ngayon kapatid, gusto kong sabihin sa'yo na yung sitwasyon na meron ka at yung result na meron ka, based yan sa mga naging works mo, naging effort mo 5 years ago. So, maging proud ka sa sarili mo. Pakitype naman, I am proud. Okay? Proud ka. Ako proud ako sa sarili ko na ito na ako ngayon. Kasi kung tutuusin, kung hindi ko ginawa ang negosyo na to, pwedeng up until now, naghahanap talaga ako ng magandang pagkakakitaan at hindi ko alam kung mas bata ang itsura ko ngayon. 'Di ba? Kasi isipin mo kung haggard na haggard ka maghanap ng ibang pagkakitaan, syempre magiging haggard din ang itsura mo. Pero since wala ka sa sarili mo, nag-decide ka kaagad, at ngayon meron ka ng ganito, ganyan. Maging proud ka kasi pinangarap mo yan. Ngayon, if na-challenge ka at may ina-unlock ka sa sarili mo, matuwa ka. Kasi yung next level mo, pinupush ka nang i-open yung doors. Pinupush ka na ma-unlock yung another level mo. Kaya sana yung training natin, yung New Ascenders Orientation natin ngayong araw, nakatulong po sa inyo at makatulong sa mga susunod na sitwasyon ng buhay mo. Okay? So, again, thank you so much everyone. At ipa-flash ulit natin yung ating slides.
Ayan. Ayan. Dito na po tayo. Sabi ng slide natin, see you next event. Ayan. So, never stop improving. Ayan. Yun po yung nakalagay doon. Bakit? Kasi different version of you ang kailangan mo na para sa next chapter ng life mo na magbibigay ng magandang impact. Hindi lang sa'yo, pati sa mga taong naniniwala at nakatingin sa'yo. So again guys, thank you so much everyone sa pagiging part ng ating now event, Power Shift, powered by Ascensus Prime and Powerhouse Elite Circle and Intensity Empire. So this is again SP Christine Bahoy, and back to you sa ating napaka-poging host, GP Oliver Ramos. Yun, na-unmute na. So, thank you so much to our speaker, SP Christine Bahoy. Thank you for your insightful and engaging presentation. Ganyan ang tunay na leader, kahit nagka-power interruption, tuloy pa rin ang laban, di ba? Bigyan naman natin milyong-milyong virtual club si SP Christine Bahoy. May natutunan po ba ang lahat? So, paki-type naman po ng turbo kung may natutunan po tayo. So, all you need is i-apply na lang po natin yung ating mga natutunan sa New Ascenders Orientation natin tonight. And sa paki-flash po yung poster. So habang iniintay po natin yung poster, iniimbitahin ko po pala kayo sa, yan po, yan na. Sa Saturday, ayan, magkakaroon tayo ng Ascend to the New Era AI Forum sa Saturday sa McDonald's Daraga, 2:30 p.m. po yan. And nakakatuwa kasi this is our fourth event outside powered by Ascendus Prime. Dapat maghakot po tayo ng mga qualifiers sa Saturday kasi mga malulupit at mababangis ang ating share and presenter and also our closer sa Saturday. Ayun, our first share is si SP Christine, second share SP Danny, and presenter SP Lisel, and last, our closer founding partner Jackie Concepcion. So see you everyone on Saturday at McDo Daraga. So I would like to take this opportunity para pasalamatan ang lahat ng mga bumubuo ng Ascendus Prime, and to our founding partner Jackie Concepcion, and to all Ascendus Prime core leaders, and to local and international na participants natin tonight. So that's all. Open cam na po lahat para sa picture taking natin. Okay, picture tayo. Ayan, simulan mo na sa host and speaker. Smile po. 3, 2, 1. Ayan. Sa lahat naman ng kasama natin, open cam. Ayan. Okay po, smile tayo. Ngiting mayaman. Ayan. Yung proud ka na, mayaman ka na. Okay. In 3, 2, 1. Ayan. Thank you so much, everyone. God bless and happy enrollments araw-araw. See you to our next event, Turbo. Turbo. And I'll be right back. 50 million around the world, and I said that I couldn't get it. I done got so sick and filthy with binges I can't spin. How you gonna be talking?